Surprise! Abalang naghahanda ang mga magkakaibigan para sorpresahin ang isa nilang kasama dahil sa pagkakatanggap nito sa trabaho. Ang mga babae ang nagluluto habang mga lalaki naman ang bahala sa kwento at pagve-video. Nang tawagan ng isa sa kanila ang kaibigang sosorpresahin nila, sinabi nito na papauwi na siya kaya dali-dali silang nagtago. Ito ang mga sumunod na nangyari. 今駅だ着いた着いたやばいわあと2、3分で着いたよやばい隠れよう隠れよう隠れようありがとうございます俺いいわいい、これ取ってるからこれ電気切った方がいいんちゃうの切るようんはい暗いのこれこっち無理ここね狭いや無理かもじゃあお前こっちや俺そこうわ暗っおかえりビビっためっちゃビビったらビビるよってお前だって Kanya-kanya silang naghanap ng mapagtataguan. Nagtago ang nagve-video sa isang closet, ngunit habang hinihintay nilang dumating ang kaibigan nila, may kakaibang naganap. Nang binuksan ng kasamahan nila ang kanyang apartment, biglang umalingaw-ngaw ang ingay na parabang iyak ng bata. Napatanong na lang ang nagve-video kung ano ang ingay na yon, ngunit nang lumabas siya sa closet, wala namang ibang tao doon kung saan pwedeng manggaling ang iyak. Matagumpay naman nilang nasorpresa ang kaibigan nila at gulat na gulat ito sa ginawa nila. Pero tatanungin kita, nakita mo ba yun? Bago mo marinig ang pag-iyak, nang madaan ang camera sa isang siwang sa pinto ng closet, makikita mo ang isang mukha na nakasilip sa kanya. Kung ano man to ay nakasilip ng patagilid at pinagmamasdan lang nito ang kilos niya. So, ano kaya ang nahagip ng camera niya? Ito ba ay multo o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang humusga. Ghost in the Museum. Ang videong mapapanood ninyo ay security footage na nanggaling sa isang museum sa Russia. Makikita mo ang timestamp sa video. Alas 7:30 ng gabi nang may mapansin ang security dito. Ang sabi nila, wala nang tao sa loob ng museum ng mga oras na yon dahil alas 5 pa lang sarado na to. Masusi din nilang iniinspeksyon ang bawat kwarto ng museo kapag nagsasara na to para siguraduhin walang taong maiiwan dito. Ito ang videong nagbigay takot sa kanila. Panoorin. Havaranız birer hangisini? Prizrk. Korkunuz baksa prizrk. Ha. İyi. İyi. Korkunuz bak prizrk. Xıram jabıq durar. Kuram jabıq duruyor ya. Endi javob ketdim ғой. Siz şınaq қот жасап жауап көрдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа. Көрінгенде сіздің есіңіз шығады. Бұны көрдіңіз бе? Елес жүр ғой, елес. Призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Sa sulok ng isa sa mga kwarto o public display area,
makikita mo ang translucent figure ng isang babae. Ito ay patingin-tingin lang sa mga paintings ng ilang relics at tila nabibighani siya sa mga nakikita niya. Ang mas nakakapagtaka pa, malinaw mong makikita ang katawan ng babae but at the same time, you can also see through it. May mga pagkakataon pa na talagang naglalaho ang pangitaas na katawan niya. Hindi talaga makapaniwala ang mga security sa nasasaksihan nila dahil sila mismo ang nagra-round sa gusali at tinitiyak nilang wala ng ibang tao nung oras na yon. Ang sabi nga ng ibang nakapanood, ito daw ay kaluluwang naka-attach sa isa sa mga gamit na naka-display sa exhibit. Kahit pala mga multo, may appreciation pa din sila sa art at history. Matapos nilang makuna ng footage na to, hindi na nila muli pang nakita ang ghostly apparition. Vacant room. Kakalipat lang ni Cherry at ng kanyang asawa sa bago nilang tahanan. Ang sabi niya, tuwing gabi nakakarinig na lang sila ng mga ingay at mga kaluskos na nanggagaling sa isang bakanteng kwarto nila sa second floor. Hindi nila sigurado kung ano ang may gawa ng ingay, kaya nag-install sila ng Ring camera sa kwarto at ito ang kanilang nakunan. Nagulat na lang ang mag-asawa dahil sa videong nakuna nila noong Setyembre nitong nakaraang taon. Sa likod ng glass door, sa ilalim nito ay biglang sumilip ang madilim na anino na hugis tao. Maliit ang figura at eto daw ay parang kaluluwa ng isang bata. Ayon kay Cherry, walang ibang nakatira sa bahay kundi silang mag-asawa lang at iginiit pa niya na wala silang anak kaya tumaas na lang ang balahibo nila nang makita nila ang anino na to. Maya-maya pa, binuksan ng figura ang pinto at unti-unti na din itong naglaho. Matapos nito ay natigil ang pagpaparamdam ng multo sa kanila. Ngunit makalipas lamang ang 5 nitong Pebrero ngayong taon, muling may kakaibang nangyari sa kwarto. Ito ang nangyari. Sa pagkakataon naman na to, wala silang nakitang anino, ngunit katakataka na sa bakanteng kwarto biglang maririnig mo ang pag-iyak ng bata. Katulad ng unang sinabi ni Cherry, walang bata sa bahay. Kung ganoon, sino ang may gawa ng tinig na nakuha nila sa Ring camera nila? Eto din ba ay kagagawan ng aninong nakita nila nung una? Ano nga kaya ang ginagawa nito at bakit tanging sa bakanteng kwarto lang ito nagpaparamdam? May trahedya nga kayang nangyari at sa kwarto na to nalagot ang kanyang hininga? Ano sa tingin niyo? Ikaw na ang bahalang humusga. Urban Exploration. Si Herman ay isang urban explorer sa Mexico. Pinupuntahan niya ang ilang abandonadong gusali hindi para mag-ghost hunting, kundi para tuklasin ang natatagong kasaysayan sa lugar. Isang beses, kasama niya ang kaibigan niya na si Jose. Pinuntahan nila ang abandonadong hospital at pinasok nila ang dating laundry building. Habang sila ay nag-iikot sa gusali, ang hindi nila alam, bukod sa kanilang dalawa, may kasama na pala sila na nagmamasid sa kanila. No te hacer mucho ruido. Música. Lo último. Esto es una especie de baños. Mira, acá hay un... Es la cámara séptica esta, ¿no? Esa es la cámara séptica, sí. Sí. Ahí llegan los caracteres. No.
Porque seguramente esta tiene que ver con Pagpasok ng dalawa sa isang parte ng gusali, pagharap ng camera sa kanan, makikita mo ang isang lalaki ang nakatingin sa kanila mula sa isang kuharto. Ito ay bahagya lang nakasilip at nakamasid lamang sa kanila. Ang nakakapagtaka, hindi nakita ng dalawa ang imahe dahil wala silang naging reaksyon dito at patuloy pa din sila sa ginagawa nila. Nang puntahan nila ang parte ng gusali kung saan sumilip ang lalaki, ito ay tila naglaho na. Tengo que no hacer ruido porque voy a patear algo o voy a pisar algo. Acá hay otra habitación más que seguramente lo usarían de comedor. Y acá, che José, y acá este espacio que sería este era un comedor. un comedor. Sí. Era digamos, el comedor acá. Kung titignan mong mabuti, ang lalaki ay nakasuot ng gloves. Ang hinala ng mga nakapanood ay dati itong nagtatrabaho sa laundry building na yon o di kaya ay caretaker ng gusali. Hanggang ngayon, hindi pa din malinaw sa dalawa kung paranormal nga ba ang nakita nila o may stalker lang na nakasunod sa kanila. Ano sa tingin nyo? Multo ba to o taong may masamang balak gawin sa kanila? Pasensya ka na. Ilang araw ka kasing hindi umuwi, kaya dyan ako natulog. Doon na lang ako sa sofa. Teka, dito ka na. The President. Si Rosana ay madalas mag-post ng mga videos tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa loob ng apartment niya. Ayon sa kanya, madalas magparamdam ang entity dito at habang tumatagal, mas nagiging agresibo na din to sa kanila. Ang videong makikita nyo ay isa lang sa mga haunting na nangyayari sa loob ng bahay niya. Panoorin.